Paano ba? Nanay tips para magkagatas ang ina. Sa ating tip number 1, oatmeal. Ang oatmeal ay isa sa mga paraan para magkaroon ng gatas ang isang ina. Upang lumabas agad, kumain ng isang mangkok ng oatmeal na may gatas tuwing umaga. Bukod sa madali itong ihanda, nakakatulong ito para magkaroon ng sapat na energy sa pag-aalaga ng iyong pamilya. May fiber din ito na good for digestion. Ang pagkakaroon ng anak ay isa sa mga pinakamagandang karanasan na maaaring magkaroon ang babae. Mula sa pregnancy hanggang sa maipanganak ang baby. Natural lamang na siguraduhin ng ina ang kalidad ng pag-aalaga na kanyang ibinibigay dito. Once again guys, please like this video, subscribe, and follow our Facebook page. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating tip number 2. Papaya. Mayaman ang papaya sa vitamin C na kailangan nyo ni baby para makaiwas sa sakit. Mabuti rin ito para sa digestion, lalo na at kasalukuyang mag-a-adjust ang katawan post-pregnancy. Alam naman natin na prutas ang papaya at isinasahog din ito sa mga ulam natin. Ngunit makakatulong din ito upang magkaroon ng gatas ang isang ina sa kanyang pagbe-breastfeed. Bago pa man ipanganak si baby, bilang responsabling magulang ay ihinahanda na ang mga kailangan niya. Nakaplano na rin kung saang pediatrician siya dadalhin para mabigyan ng tamang payo at expert opinion tungkol sa nutrition at overall health. Isa sa mga inirekomenda ng mga doktor para sa mga bagong panganak na bata ay ang breastfeeding. Tip number 3. Carrots. Ang breastfeeding o pagpapasuso ay ang paraan ng pagbibigay ng gatas sa isang baby mula sa dibdib ng isang ina. Sa halip na bigyan o painumin ng formulated milk ang bata, ang natural na gatas o breast milk ang ipinaiinom sa sanggol. Ayon sa mga experts sa World Health Organization, makakabuti kung exclusively breastfed ang isang bata sa first 6 months of life para magkaroon ng maayos na paglaki, brain development, at malakas na pangangatawan. Ang exclusive breastfeeding ay ang pagbibigay ng breast milk. Walang kahit anong pagkain o inuming maging tubig. Dito, sa unang 6 na buwan, strictly breast milk lang ang pwedeng ipakain or ipainom sa mga baby. Dito kasi nanggagaling lahat ng nutrisyon na kailangan nila. Ang pagkain ng carrots ay makakatulong upang magkaroon ng gatas ang isang ina. Bukod sa pagsahog ito sa mga ulam, subukang gumawa ng carrot juice para bumilis ang breast milk production ng iyong katawan. Sagana ito sa vitamin A na nag-i-improve din ng quality ng gatas. Sa ating tip number 4, water at natural juices. Maraming naitutulong sa katawan at paglaki ng bata ang breast milk. Kung magdedesisyon ka pa lang na gawin ito sa inyong baby, may mga benefits ang breastfeeding para sa overall health at well-being ng anak ninyo. May balanced mix ng vitamins, protein at fat. May natural antibodies o proteksyon sa sakit at viruses o bakterya na nagsasanhi nito. At nagpapababa rin ito ng risk ng pagkakaroon ng asthma o allergies. Kaya naman, malaki ang naiambag ng healthy fluids sa mabilis na pagkakaroon ng supply ng gatas. Siguraduhin uminom agad matapos ang isang breastfeeding session para makapagsimula na uli gumawa ang katawan ng gatas para kay baby. Tip number 5. Green leafy vegetables. Nakasanayan na ng mga breastfeeding Pinays ang pagkain at paglalaga ng mga dahon gaya ng malunggay para dumami ang supply ng breast milk. Ang mga gulay kagaya ng spinach at kale
ay mayaman sa vitamins at minerals gaya ng phytoestrogens, isang kemikal na halos kapareho ng female hormone na estrogen na nag-i-improve ng lactation ng isang ina. Kaya naman, para sa mga starting moms dyan, iminumungkahi ang pagbe-breastfeed. Bukod pa rito, mas nagpapababa rin ito ng risk ng pagkakaroon ng ear infections, sakit sa respiratory system, at diarrhea. Gayun din, nakakatulong na magkaroon ng mas mataas na IQ ang bata. Nakakabuo ng sense of security dahil sa skin-to-skin touching at eye contact mula sa ina, at nagpapababa ng risk ng pagiging overweight ng bata. Sa ating tip number 6, malinis na tela at isawsaw sa tubig. Gumamit ng malinis na tela o face towel at isawsaw sa mainit na tubig. Pigaan ito at imasahe sa suso, sa paligid ng nipple, at pindutin paloob. Gawin ito 5 minuto bago magpadede. Ang akala nating si baby lang ang nakikinabang sa breastfeeding, maging ang ina rin. Nakakatulong ang breastfeeding para mag-process ng maayos ang reproductive system ng isang babae. Mabalanse ang hormones sa kanyang katawan at bumaba ang risk sa pagkakaroon ng mahinang reproductive health na pwedeng magresulta ng ovarian o breast cancer. Tip number 7. Bawang. Magdurog ng 3 cloves ng bawang at pakuluan siya sa 1 tasang tubig. Hayaang matuyo at mag-evaporate ng kaunti ang tubig. Lagyan ng 1 tasang gatas at pakuluan. Salain ang mixture at lagyan ng kalahating kutsaritang honey. Inumin araw-araw tuwing umaga. Lingid sa kaalaman nating lahat, ang breastfeeding ay isa ring natural contraceptive dahil hindi madaling mabuntis ang isang babae kapag exclusive ang pagbe-breastfeed nito. May ilan pang benepisyo na pwede mong makuha sa paggawa nito, gaya ng nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng osteoporosis, tipid sa pagbili ng gatas at extra bonding time kasama ang anak. Tip number 8. Cumin powder at asukal. Maghalo ng tig-1 kutsaritang cumin powder at asukal sa 1 basong mainit na gatas at inumin gabi-gabi bago matulog. Makatutulong din ito para magkaroon ng gatas ang ina. Dahil sa nutrition at quality ng kinakain at iniinom ng nanay, nakasalalay ang kalidad ng breast milk na mapoproduce nito. Mainam na bantayang mabuti ang diet. Siguraduhin ding well-balanced ang diet at makakabuti para sa bata. Malaki ang naitutulong ng breastfeeding sa mag-ina. Kaya naman, ay kung interesado kang gawin ito, paghandaan ito ng mabuti para masiguradong mabibigyan ng tamang nutrisyon si baby sa wastong paraan. Once again, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, follow, and share our videos. Maraming salamat po at kita-kita tayo ulit sa aming mga future videos.